No, ayoko nga kasi Mike. May diing wika ni Benjamin. Pinagsisisihan niyang pinapasok man niya ang kaibigan sa kwarto niya. Ikakasal na kasi si Mike sa susunod na linggo at imbitado siya bilang best man nito. Ayaw niyang umaten ngunit araw-araw siyang kinukulit nito. Benjamin naman, pumayag ka na. Isang beses lang naman akong ikakasal. Hindi mo ako mapipilit kaya itigil mo ng pangungulit sa akin Mike. Tinungo niya ang banyo. Next week pa naman ang kasal ko. Pwede mo pang i-cancel ang mga appointment mo. Kailangan present ka kasi ron eh. Ikaw lang ang gusto kong maging best man. Ayokong maghanap ng iba. Sige na, pumayag ka na bro. Halos makaawang wika nito. Tumigil siya sa paghakbang at hinarap to. Mike, alam mong masyado akong busy sa opisina. Bakit hindi na lang si Kuya Dave ang alukin mo? Doktor ang kuya mo bro. Busy yun sa ospital nyo. E di yung ibang kaibigan na lang natin. Not me. Hindi ako pwede. Alam mo namang problemado pa ako hanggang ngayon sa paghahanap ng pwedeng maging surrogate mother ng magiging anak ko. Wala ka pa rin bang nakikita? Wala pa. Ayaw ng mga inalo ko na maging surrogate mother lang. Gusto nilang maging asawa ko sila. Eh alam naman natin na pera lang ang habol ng mga babaeng yun sa akin. Wala kasing balak mag-asawa si Benjamin. Gusto lang niya ay magkaanak. Kaya ilang buwan na siyang naghahanap ng surrogate mother. Napailing si Mike at nag-isip ng malalim. Alam ko na bro, sa kasal ko maraming babaeng kaibigan ng girlfriend ko na tiyak kong dadalo ron. Pwede kang mamili sa kanila at gawing surrogate mother ng anak mo. How sure are you na naroon nga ang hinahanap ko? Baka pagdating ko ron magsayang lang ako ng oras. I can contact my brother now para ako mismo magsabi sa kanya na siya na ang maging best man mo. No, don't do that Ben. Ikaw ang gusto kong maging best man. I will make sure na bago ka umuwi ng Maynila, makakakita ka ng surrogate mother sa kasal ko. I will help you. Deal? Pangungumbinsin nito. Sandaling nag-isip si Benjamin. Pagkaway tumango. Okay, deal. Just make sure na may makikilala ako nun ha. Kasi kung wala, kalimutan mo nang magkaibigan tayo. Para namang batang lumabi ang kaharap. You're so harsh, bro. I'm telling you man, hindi ako nagbibiro. I'm desperate. At tinalikuran na niya ito. Oo na, basta pumunta ka. Magtatampo ako sa'yo kapag wala ka sa kasal ko. Pahabol nito. Yes, pupunta ako. Basta yung deal, okay? Sagot niya, saka pumasok sa banyo at isinara ang pinto. Napailing na lang si Benjamin habang naguhubad ng damit. 35 na siya, ngunit wala pa rin siyang asawa. Kaya naman halos mabingin na siya sa kasisermo ng kanyang ina. Ano raw bang gagawin niya sa limpak-limpak niyang salapi kung wala namang magmamana? Owner at CEO siya ng isang sikat na pharmaceutical company sa bansa, ang Anderson Pharmaceutical Corporation. Kaya para matigil na ang kanyang ina, ang balak na lang niya ay humanap ng magiging surrogate mother ng kanyang magiging anak. Ayaw niyang patali dahil sa simpleng kadahilanang ayaw niyang mag-asawa. Wala naman siyang galit sa mga babae. Pero ayaw lang talaga niya nang may mangungulit sa kanya at magdedemand ng kanyang oras. Yun kasi ang pinakaayaw niya sa lahat. Ay, sana nga'y merong may rekomenda sa akin ng fiancé ni Mike. Para naman matapos ng kalbaryo ko. Wika niya sa sarili at nagsimula ng maligo. Sa kabilang banda, si Eva ay kinukulit ng nobya ni Mike na si Amy. Be my maid of honor, Sisi. Pretty please. Nagmamakaawang wika nito. Pinapungay pa nito ang mga mata at sadyang nagpapaawa sa harap niya. Marami kang kaibigan, sis. Hindi lang ako. Mabilis niyang tanggi rito. Oo nga, pero ikaw ang pinaka-close ko. Ikaw ang gusto ko maging maid of honor. Sige na, please. Saka ikaw rin ang pinakamaganda sa lahat ng mga kaibigan ko. You're a goddess, you know. Kaya wag ka nang tumanggi because I want the best for my wedding. Please? Napairap siya. Hindi mo ako madadaan dyan sa pagpapuffy eyes mo na yan at pagsasabing maganda ako, Ami. Dahil matagal na akong maganda. So, my answer is final. It's a no. Alam mong obsessed ako sa pagpapayaman. Marami akong pamangkin na umaasa sa akin. Kahit sabihin hindi ko sila obligasyon, mahal ko sila kaya hindi ko matiis na makita silang nahihirapan. Si Eva ang pangalawa sa kanilang tatlong magkakapatid. Pareho nang may kani-kanyang pamilya ang bunso at panganay nila. At nakatira ang mga ito sa iisang bahay. Ang bahay na pamana pa sa kanila ng yumaon nilang mga magulang. Siya lang ang may maayos-ayos na trabaho sa kanila bilang team leader sa isang call center company.
Hindi man sobra, hindi rin naman kulang ang kinikita niya roon. Sapat na para sa pansariling pangangailangan at ng 4 na pamangking pumapasok sa eskwela. Siya kasi ang nagpapaaral sa mga ito. Katulong ang kanyang mga kapatid. Eh di bibigyan kita ng pera. Magkano ba ang racket mo next week at gagawin kong triple? Napailing siya sa sinabi ng kaibigan. Ang totoo ay wala siyang racket. Hindi na niya kailangan yon. Hindi tulad noon na racket dito, racket doon ang gawa niya para lamang kumita. Laki silang magkakapatid sa hirap at ayaw naman niyang panghabang buhay na lamang silang ganoon. Kaya nagsusumikap siyang igapang ang kanilang pamilya sa hirap. Hay nako, mga mayayaman nga naman ang gagalante mag-alok ng pera. But my answer is no pa rin, Ami. Ang pangit tingnan ko nga attend ako sa kasal mo dahil babayaran mo ko. Eh di mukhang pera ang labas ko nun. Palatak niya. Tinaasan siya ni Ami ng kilay. Bakit, hindi ba? Slight lang. Huwag mong ibulgar, loka. Sabay pa silang nagkatawanan, saka muling nagseryoso si Ami. Sige na, Sisi. Pumunta ka na sa kasal ko. Ako nang bahala sa allowance mo sa loob ng 1 buwan. 1 month bills, groceries, anything. Plus, may pera kang makukuha sa akin. Pwedeng-pwede kang mag-rest for the whole month. Ano sis, deal na? Hoy, totoo ba Sisi? Sure ka ha? May hiya naman si Eva. Kaso talagang galanti si Ami sa ganoong bagay dahil mayaman naman talaga ang pamilya nito. Hindi niya yun sinasamantala. Ngunit ang kaibigan niya rin naman ang madalas na magpumilit na tulungan siya. High school pa lamang kasi sila noon nang magkakilala. Magkatapat ang pinapasukan nilang eskwelahan. Siya sa public school, samantalang ang kaibigan niya ay sa private. Noong minsang may nambubuli rito sa labas ng school nito ay tinulungan niya ito. Doon nagsimula ang pagkakaibigan nila. Oo, alam ko nakakapagod ang work mo sa call center kaya take a break muna, Eva. Basta pumayag ka lang maging maid of honor ng kasal ko, sagot ko ang pahinga mo. Hindi na nag-isip pa na tumango si Eva. Sige, 1 araw lang naman, di ba? Nope, Sisi. Napahagikik si Ami. 3 days tayo rin sa isla sa Batangas bago ang kasal. Well, 3 days is not bad. Pero wag mo na akong bayaran, sis. Yung allowance, bill payments at groceries lang ang tatanggapin ko dahil kailangan niya ng mga pamangkin ko. Hay nako, ang swerte talaga sa'yo ng pamilya mo, lalo na mga pamangkin mo dahil may tita silang mapagmahal at nagsasakripisyo para sa kanila. Oo naman, handa akong ibigay sa kanilang lahat. Ayoko maranasan nila ang hirap ng buhay na dinanas namin noon. O siya, bago pa tayo magkaiyakan, pag-usapan na natin ang setup sa kasal mo. Saan ako pupunta? Makikita na lang ba tayo sa bahay mo? Umiling ito. Hindi Sisi, susunduin kita rito sa apartment mo. Sige. It's a deal then? Tumango siya. Yes, deal. Well, I have to go now. Thank you, Eva. The best ka talaga. Niyaka pa siya nito ng mahigpit bago umalis. Napailing na lamang si Eva nang maiwang mag-isa sa tinutuluyang apartment. Kung hindi lang talaga niya kaibigan si Ami, hindi siya papayag sa gusto nito. Pero hindi ko rin naman siya gustong magtampo. Kausap niya sa sarili bago naghanda sa pagpasok sa kanyang trabaho. Dumating ang araw ng pagsundo kay Eva. Si Ami mismo ang pumunta sa apartment niya at sabay na silang pumunta sa isang isla kung saan gaganapin ang kasal nito. Gosh, Eva, I'm so excited! Tili ni Ami pagkababa nila ng chopper. Lumipat sila sa isang itim na Mercedes-Benz na pag-aari nito patungo sa mismong resort, kung saan gaganapin ang kasal ng kaibigan. Magkakaroon muna kami ng fiancé ko ng pre na photoshoot. Kailangan naroon ka rin ha? Napakunot ang noong napatingin siya rito. Kasali ako? Hindi ba pwedeng kayo na lang ni Mike? Loka, may maid of honor bang hindi kasali sa photoshoot? Naka-ready naman na ang lahat from gowns to shoes. Excited nitong wika. Ikaw bahala. Pinasibad ni Ami ang sasakyan habang si Eva ay pinikit muna sandali ang mga mata. Pagmulat niya, naroon na sila sa isang resort. Nagpahinga lamang sila sandali sa kanika nilang mga cabin saka sila lumabas. Nang makarating sila sa lokasyon ng photoshoot, naroon na mga binayaran ni Ami para sa araw na yon. Mula sa cameraman, glam team at ilang taon na kasali rin sa photoshoot na yon. The whole island is exclusive for Ami's wedding, kaya kampante ang pakiramdam ni Eva. Napakaganda kasi ng lugar na may lunti ang paligid at asul na karagatan.
Kahit papaano, naaaliw siya. Nasaan ang room mo? Tanong ni Eva nang lapitan ng kaibigan na inaayusan na ng glam team. Parating na rin ang mga yun. Sagot nito na pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Bagay naman pala sa'yo ang kulay pula, aayaw-ayaw ka pa. Kahit papano lumabas ang magandang hugis ng katawan mo sa one piece na yan, Eva. Kung hindi ka lang kamo mapilit, baka nga hindi ko to sinuot. Bakit kasi kailangan pang mag-swimsuit? Siyempre, alangan naman magpajama ka narito tayo sa tabing dagat. Gusto mo bang pagtawanan ng mga tao? Ewan ko sa'yo, Ami. O sige na, hubarin mo na yung cover up mo. Picture tayo. Masiglang wika nito sabay kuha sa cellphone. Sinenyasan nito ang glam team na tumigil muna sa pag-aayos dito. Walang nagawa si Eva kung hindi ang sumunod sa sinasabi nito. Bakit kailangan pa ng picture? Hindi pa rin nakatiis na tanong niya matapos nilang umaura sa harap ng kamera. Dahil isisend ko kay Mike, I'll inform him na narito na tayo. Bakit kasama pa ako? Dahil kaibigan kita at ipapakita ko sa kanyang present ang maid of honor ko, kaya dapat bitbit niya rin ang best man niya mamaya. Hindi na nakapagprotesta pa si Eva nang itaas muli ni Ami ang bitbit nitong cellphone at agad nag-flash ang kamera. Napairap na lamang siya sa kawalan pagkatapos. Hindi siya pabor sa pagiging clingy ng kaibigan sa fiancé nito. Akala mo kasi hindi makikita roon. Agad namang natanggap ng nobyo na Ami na si Mike ang larawang ipinadala. Eksakto itong papunta sa opisina ni Benjamin. What the? Napaangat ang ulo ni Benjamin mula sa pagkakasubsob sa tambak na papeles sa kanyang lamesa nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. What are you doing here, Mike? Inis niyang tanong. Ngumisi sa kanyang kaibigan. Seryoso naman natin. What's up, bro? Tuloy-tuloy itong naupo sa upuang nasa harap ng lamesa niya. I said, what are you doing here? Hindi ba dapat busy ka dahil ilang araw na lang ay kakasal ka na? Busy nga ako. Sa lagay na yan? Tinaasan niya ito ng isang kilay. Oo. And why are you here if you're busy? Well, nagpunta lang ako rito para i-inform ka na nagbago ang schedule natin. Hindi na sa susunod na araw tayo pupunta sa isla. Ngayon na. Naningkit ang kanyang mga mata. Hindi yan ang usapan, Mike. Alam mo may obligasyon ako rito sa kumpanya. Tambak pa ang mga gawain ko. Sorry, Benjamin, pero may usapan din tayo, remember? Sa ilang araw ka lang namang mawawala. Nag-send na ng picture ang magiging misis ko at handa na ang lahat dun. Kasama niya rin ang maid of honor niya. And bro, you should see her. Kailangan kasama ka sa gaganaping pictorial namin today. Tuloy-tuloy nitong wika. What? No! You know I hate cameras. Ayoko. Halos mabali ang leeg niya sa pag-iling. Okay, sige. Ikaw rin. Hindi mo makikilala babaeng magagamit mo sa plano mo. Mahirap pa namang maghanap sa panahon ngayon ng babaeng pasok sa taste mo. Pagkarinig sa sinabi ng kaibigan ay napaupo ng tuwid si Benjamin. Totoo ba yan? May nakausap ka na para sa mga plano kong pag-aanak? Oo. Pagsisinungaling ni Mike saka inilabas ang sariling cellphone. Gusto mo bang makita ang mukha ng irereto ko sa'yo, Ben? No need. Mabilis na sagot ni Benjamin saka nagmamadaling naglikpit. Wait here, magbibihis lang ako. May ilan akong mga damit at gamit dito sa office. Yun na lang ang dadaling ko. Ilang araw lang naman tayo dun, di ba? Yes bro, mga 2 to 3 days. Okay. Agad niyang inayos sa mga gamit niya at isinilid sa isang bag. Faster man. Ilang oras na lang magsisimula ng prenup shoot sa isla. My bride is waiting. Tumango si Benjamin. Ito na, tapos na. Let's go. Wow, ang bilis ah. Nalaman lang na may irereto na surrogate mother, auto-ready agad. Huwag mo na nga akong asarin. Gusto mong magbago ang isip ko, Mike. Sabi ko nga, alis na tayo. Tara na. Habang naglalakad sa pasilyo, tinawagan ni Benjamin ang isa sa kanyang executive. Inihabilin niya muna rito ang pamamalakad sa kanyang kumpanya. Pagkatapos niyon, dumiretso sila sa rooftop ng kumpanya kung saan nag-aabang na pala ang chopper na maghahatid sa kanila kung saan mang lugar gaganapin ang kasal ni Mike. Wala pa yatang 30 minuto ang itinagal nila sa ere bago lumapag ang chopper sa isang napakagandang isla sa Batangas. Sa mismong gaganapan ng prenup shoot ni na Mike at ng magiging asawa nito.
Nakita niyang bihis na ang bride. Sinalubong nito ang kaibigan niya ng mahigpit na yakap. Ipinakilala siya rito ni Mike na situklian niya ng tipid ng ngiti at pagbati. Kahit na mag-best friend sila, hindi pa na ipakilala ni Mike sa kanya sa personal ang babae. Tanging sa kwento lang. Pagkatapos, nagbihis na sila ni Mike at nag-umpisa na ang photoshoot. Ang daming ganap, kaya ayokong makasal eh. Bulong ni Benjamin sa sarili. May mga kung ano-ano pang ginagawa katulad ng photoshoot na to. Pwede namang diretso na lang sa kasalan. Napailing siya habang tahimik na pinanonood sina Mike at Amy. Pinili ni Benjamin na mag-isa sa isang tabi at manahimik. Kabaliktaran ng bride at mga bridesmaid nito na nasa katabing mesa. Masayahin at makulit si Amy na sinasabayan ng maid of honor nito. At hindi niya mapigilang pagmasdan ng maid of honor nito nang tumawa to. Napalunok si Benjamin dahil sa kakaibang alindog at ganda ng babae. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Para siyang nainitan sa suot na Amerikana. Niluwagan ni Benjamin ang suot na necktie. Sa tugpong yun, eksaktong napatingin sa kanya ang tinitingnan. Tila na pasong mabilis siyang nag-iwas ng tingin at tumayo. Lumapit siya kay Mike. Hindi ba tayo tapos, man? Hindi pa. May gagawin ka ba? Tumango siya. I'll check my company. Tatawagan ko lang ang sekretarya ko. Sige bro, no problem. Tumalikod si Benjamin. Hindi niya alam na sinusundan pa rin siya ng tingin ng babae. Napahugot ng hangin sa kanyang dibdib si Eva. Kanina pa niya napupuna ang walang puknat na pagtitig sa kanya ng lalaki sa kabilang table, habang nakikipagkwentuhan siya kay Amy at sa ibang mga abay. Noong hinuli niya ang paningin nito ay bigla naman itong umiwas. Kilala niya ba ako? Grabe siya kung makatingin sa akin. Bulong niya sa sarili. Inilapit ni Eva ang muka sa katabing kaibigan at bumulong. Are we done, Amy? Gusto ko nang magpahinga. May date ka ba, sis? Nagmamadali? May halong pang-aasar na tanong nito. Napagod ako, sira. Hindi ako sanay sumakay sa chopper, remember? Pagkarating natin, ito na agad ang inatupag natin kaya gusto ko munang ihiga ang pagod ko. Natawa naman si Amy. Oh, sorry. Saglit na lang at matatapos na tayo, okay? Sige. Mahaba ang oras mo rito sa isla, Sisi. Relax. At sure ako na ma-enjoy mo ang tutulayan mo mamaya. Okay. By the way, na-meet mo na ba ang best man ng fiancé ko? Yung naka-midnight blue na American suit? Ang gwapo, girl. Siguro kung hindi ko unang nakilala si Mike, baka nagka-crush ako kay Benjamin. That's his name, by the way. Sa picture ko lang siya kilala pero sa personal, kanina ko lang siya na-meet. Naalala ni Eva ang lalaking nakatitig sa kanya lagi kanina. Hindi ako interesado, sis. Pakibilisan na lang ang photoshoot at gusto ko na talaga magpahinga. Sige, kausapin ko lang ang photographer. Mukha namang matatapos na rin tayo. Umalis si Amy. Maya-maya nga ay tinawag na ang mga abay at sinimulan ang pagkuha ng muli ng mga larawan. Nang matapos na ang photoshoot, ay hindi na nakihalubilo sa kumpulan si Eva at dumiretso na sa kanyang cabin. Kahit pa tinatawagan siya ni Amy sa cellphone para sa pangkalahatang picture, ay hindi na siya sumali. Nahihilo na talaga siya. Sa lamig ng klima at sa lambot ng kama, idagdag pang pagod siya, agad siyang hinila ng antok. Samantala, si Benjamin naman ay palakad-lakad sa lugar at pasimpleng hinanap ang magandang babae na nakita niya kanina. Subalit nagawa na niyang maisa-isa ang mga bisita roon ay hindi niya pa rin ito matagpuan. Napailing na lamang siya sa sarili. Pagkaway napahugot ng malalim na hininga nang maisip ang ginagawa. What's happening to you, Benjamin? Bakit mo hinahanap ang babaeng yun? Remember, narito ka upang maghanap ng surrogate mother ng magiging anak mo. Nothing more, nothing less. Paalala niya sa sarili. Lumipas ang maghapon at sumunod na araw na pinilit ni Benjamin na ituon ang atensyon sa iniatang sa kanya ng kaibigan na gawain. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ni Mike at Amy. Parehas na mayaman ang mga angkan ng dalawang ikakasal, kaya naman nag-uumapaw ang karangyaan sa lahat ng sulok ng lugar. Katabi ni Benjamin ang kaibigang si Mike sa unahan kasama ang mga magulang nito. Napansin niyang hindi ito mapakali. Relax, baka naman maiyak ka pa mamaya, Mike. Bulong niya rito. Hindi yun malabo mangyari. Ganting bulong nito. Natawa siya. Ang OA lang. Hindi OA yun, Ben. Pagmamahal ang tawag dun.
Palibhasa, wala kang love life eh. Hindi na naman nagsalita pa si Benjamin. Itinuon na lang niya ang pansin sa wedding entourage na isa-isang pumapasok mula sa malaking pintuan ng simbahan doon sa isla. At muntik pa yata niyang makalimutang huminga nang makita ang babaeng ilang araw na ring hinahanap. Napakaganda nito sa suot na halter neck style dress. Litaw na litaw ang makinis nitong kutis. Idagdag pang parang laging nangungusap ang mga mata nito. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ginitian din siya ng pawis sa noo. Pakiramdam niya siya ang ikakasal sa mga sandaling yon. Bro, huminga ka rin. Trip mo, no? Nagulat siya nang bumulong sa kanya si Mike. Gago, umayos ka nga. Asik niya sa mahinang tinig. That's Eva. She's Amy's best friend. Yaan mo, ipapakilala kita sa kanya mamaya. Siya yung sinasabi ko sa'yo na maid of honor ni Loves at irereto ko sa'yo. Hindi na naman umimik pa si Benjamin. Naroon sa dibdib niya ang pag-asa dahil sa sinabi ng kaibigan. Palihim niyang sinusundan ng tingin ang babae hanggang makarating ito sa pwesto nito. Pagkatapos, itinutok na niyang muli ang mga mata sa papasok na bride. Hindi nga siya nagkamali ng hinala. Agad na tumulo ang luha sa mga mata ni Mike. Napangiwi siya at binulungan to. Kaya ayaw kong magpakasal at umaten sa mga kasal eh. Nagiging masyadong emosyonal ang mga tao. Kaya itigil mo na yan bago pa kita maisumpa. Ang OA mo, Mike. Shut up. Nasasabi mo lang yan dahil hindi pa dumarating ang babae para sa'yo. At kapag dumating siya, ewan ko na lang kung hindi ka maging kagaya ko. Nope, hindi mangyayari yan, bro. Mag-focus ka na lang sa mapapangasawa mo. Malapit na siya sa'yo. Nakangiting hinarap naman ni Mike si Amy. Nang maglakad na ang mga ito patungo sa altar ay naupo na si Benjamin sa pew. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng kaibigan habang pinagmamasdan ng mga ito. Paano kung tama si Mike? Paano kung makilala ko ang babaeng para sa akin at umabot din kami sa kasalan? Ay, no. That will never happen. Mariing kumbinsin niya sa sarili. Pagkatapos ng seremonya ng kasal sa simbahan, tumuloy na ang lahat sa reception. Naiwang mag-isa sa table nila ng mga abay si Eva. Nakadarama siya ng out of place dahil pawang mayayaman ang mga bisita ni na Mike at Amy at wala siyang kilala sa mga ito ni isa. Abala naman ang mga magulang ni Amy kaya hindi niya malapitan. Kaya naman kahit hindi umiinom ay kumuha siya ng isang kopita na may lamang alak mula sa waiter na dumaan. Tahimik niyang sinimsim yon nang mapatingin sa best man ni Mike sa kabilang table. Huling-huli niya itong nakatingin sa kanya. Kanina rin sa simbahan ay ganoon ito kung makatingin. Hindi tuloy maiwasang kumabog ang dibdib niya. Gwapo naman talaga ang lalaki at kaakit-akit ang aso nitong mga mata at pangahang muka. Para itong ang Hollywood actor na si Henry Cavill. Ayon kay Ame, half Filipino, half American daw ang lalaki. Nakita niyang tumayo ito at lumapit sa kanya. Ngumiti pa ito na halos ikahimatay niya. Mas lalo kasing gumwapo ang lalaki. Care to share your table? Tanong nito sa baritonong tinig. Sure. Kiming sagot niya. Naupo ito. Thanks. Bakit nag-iisa ka lang dito? Bakit hindi ka nakikisaya sa kanila? Tiningnan niya ang iba pang mga abay at ang mag-asawa ni Amy at Mike habang nagsasayaw. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Hindi kasi ako sanay sa ganitong klaseng kasiyahan. Pareho pala tayo. Ako nga pala si Benjamin Anderson, kaibigan ni Mike. Nakangiting pakilala nito sa sarili. Oh, ikaw ang best man ni Mike. Kunwari hindi niya alam. Aha, the one and only. Inilahad ba nito ang kamay sa harapan niya na madali naman niyang tinanggap? I'm Eva. Ang gandang pangalan. Anong apelyido mo? Just Eva. Oh, okay. Nice to meet you, Eva. Cheers. Cheers. Ngumiti siya rito. Tuloy-tuloy na nag-usap ang dalawa hanggang sa hindi na nila namalayang nakarami na sila ng nainom na alak. Nais makilala ni Benjamin si Eva, ngunit tipid sa pagbibigay ng impormasyon sa sarili ang dalaga kahit paramdam na niyang umaakyat sa sistema nito ang espiritu ng alak. Kasama mo ba ang boyfriend mo, Eva? Maya-maya'y tanong ni Benjamin. Tiningnan siya nito sabay ngiti. Hindi naman niya napigilan ang pagkabog ng dibdib. Sa tubing ngingiti ang babae, parang may away sa dibdib niya at mabilis ang pagtibok niyon na hindi naman niya maipaliwanag kung bakit. Boyfriend?
Wala akong boyfriend. Hassle lang yan sa pagpapayaman ko. Talaga? So, pangarap mong yumaman? Interesado pang tanong niya. Oo, gusto kong maging isang mayamang tita para maibigay ko lahat sa mga pamangkin ko mga bagay na gusto nila. Napangiti si Benjamin. That's odd. Ang alin naman? Your dream. Ikaw lang ang nakilala kong babae na ganyan kung mag-isip. Kapakanan ng mga pamangkin ang inuuna. Paano naman ang pangangailangan mo? Well, mag-isa lang naman ako kaya kayang-kaya ko ang sarili ko. I can provide for my own needs, but my nieces and nephews can't. Kaya sila ang nasa pangarap ko at hindi ang sarili ko. You're generous and selfless. But how about this? Bumulong si Benjamin sa tenga ni Eva, sanhi para mapasinghap ito. Ramdam din niya ang paninindig ng mga balahibo nito sa katawan dahil sinadya niyang ilapat ang mga labi sa tenga nito. Namumulang napayuko ito. Hindi ko pa naman din nararamdaman. Hindi pa kailangan ng katawan ko ang sinabi mo. Ang alin? Hindi naman yan ang tinutukoy ko. Ano bang iniisip mo? Sex? No. What I mean is love and care. Nanunuksong mas lalo niyang inilapit ang katawan sa dalaga hanggang sa wala ng espasyong nakapagitan sa kanila. Dala na rin ang nainom na ala kaya malakas ang loob niyang dikitan ng babae. Tila napasong biglang lumayo si Eva. I think lasing na ako. Kailangan ko na magpahinga sa kwarto ko. Nice to meet you, Benjamin Anderson. Hindi na nito hinintay ang sagot niya. Mabilis itong tumayo at iniwan siya. Subalit di hamak naman na mas malalaki ang mga hakbang niya. Hinayaan niya lang itong makalayo ng bahagya sa karamihan. Sa kanya hinuli ang braso nito. Gulat na napalingon to sa kanya. What are you doing, Benjamin? Not so fast, Eva. Don't worry, hindi ako masamang tao. Bakit mo ba ako sinusundan? Gusto lang kitang ihatid sa kwarto mo. Ngumiti pa si Benjamin. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan niya. But he didn't want to let her go. Not at that moment. No, wag na. Kaya ko ang sarili ko. Malaki na ako. Salamat na lang. No, I insist. Nag-iisa ka lang tapos madilim na. Baka may mangyari sa'yong masama sa daan. Nasa isla tayo na ngayon lang natin napuntahan. Estranghero ang lahat sa atin dito. So please, I just want you to be safe. Huwag na matigas ang ulo mo, Eva. Palusot niya. Pero totoo namang concern siya rito lalo't inabot na sila ng gabi sa kasal ng mga kaibigan nila. Sandali itong nag-isip. Pagkuway tumango. Sige. Lumapad ang ngiti niya. Alright, let's go. Magkasabay na naglakad ang dalawa papunta sa cabin ni Eva. Kahit kinakabahan, hindi naman niya maawat ang sarili na hindi sang-ayunan ng lalaki. Malakas kasi ang hatak nito sa kanya. Hindi niya alam kung epekto ba yun ng alak na kanyang nainom o dahil sadyang ganoon na ang nararamdaman niya para dito. Kanina pa kasi hindi humihinto sa malakas na pagkabog ang dibdib niya. Nang sa wakas ay marating nila ang kanyang silid, huminto silang pareho sa harap ng pinto niyon. Humarap si Eva kay Benjamin. Malakas siyang napasinghap nang madiskubreng ilang pulgada lang pala ang pagitan ng mga mukha nila. Pinilit niya ang sariling umiti, na sigurado siyang nauwi sa ngiwi. Dito na ang kwarto ko. Salamat sa paghatid. You're welcome. Have a good night, Eva. You too. Tumango siya. Kumanti naman ng ngiti si Benjamin. Pasok ka na, Eva. Malamig na rito sa labas. Sige. Nang buksan niya ang pinto ay naroon pa rin sa likod niya ang lalaki. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit parang ang bigat sa dibdib na maghihiwalay na sila. Ano ba itong nangyayari sa akin? Tanong ni Eva sa sarili bago pumasok. Akmang isasarado na niya ang pinto nang biglang iharang ni Benjamin ang isang kamay sa hamba niyon. Kumabog ang dibdib ni Eva. May kailangan ka? Napapalunok siya nang titigan nito ang kanyang mga mata. Larawan sa asul na mga mata ng lalaki ang iba't ibang klaseng emosyon na lalong nagpatingkad sa pagkaasul niyon. Para siyang hinahatak ng mga yon kaya wala sa loob na nalakihan niya ang bukas ng pinto. Pumasok naman doon ng lalaki. Hindi alam ni Eva kung epekto pa rin ba ng alak ang nagbunsod sa kanya na halikan si Benjamin, na mabilis naman itong tinugon. Kaya hindi na niya namalayan ang sunod na nangyari sa kanila. Ang simpleng halikan nila ay nauwi sa mainit na tagpo.
Dahan-dahang tumayo si Eva pagkatapos tingnan ang gwapong mukha ni Benjamin na kaagad nakatulog sa kanyang tabi. Nawala ang pagkahilo niya dahil sa nangyari. Malungkot siyang ngumiti. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya at kung ano ang dapat na maramdaman. Basta ang sigurado siya, wala siyang pinagsisisihan na ibinigay ang sarili rito. Hindi ko alam kung paano kita haharapin bukas. I'm sorry, Benjamin. Kung ano ang mga impormasyong nalaman mo sa akin ay hanggang doon na lamang. Wala akong planong magpakilala sa iyo paggising mo. Ayaw kong maging rason ka para hindi ko matupad ang pangarap ko para sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawing big deal to. At hindi kita makakalimutan. Ikaw ang unang lalaki na pagbigyan ko ng sarili. At ikaw ang magiging huli. Hinawakan ni Eva sa ulo ang lalaki. Kahit masakit ang katawan at angkit ng bahagi ng mga hita, dahan-dahan siyang tumayo at pinulot ang mga nagkalat na damit. Kumuha siya ng bagong damit sa maleta at nagbihis. Iniwan na lang niya ang kanyang gown doon. Pagkatapos, maingat niyang inayos ang kanyang gamit. Nang akmang lalabas na siya, pumihit siya at dinampot ang damit ni Benjamin. Inilapit niya yun sa ilong at sinamyo. Sapat na ang ganito. Saka siya tuluyang lumabas. Habang papalayo siya sa kanyang cabin, isa-isang bumagsak ang kanyang mga luha. Sigurado siya, hindi nang kainosentehan niya ang nakuha ng lalaki sa maikling panahon na yun. Maging ang puso niya. Pero kailangan niyang umalis. Isa pa'y nahihiya rin siya sa ginawa. Para bang napaka-easy to get niyang babae. Dahil lang sa nagsimulang bulong ni Benjamin kagabi, para na siyang nawala sa sarili at agad na bumigay dito. Tinawagan niya si Ami. Nagsabi siya rito mauuna na. Nagtanong nga kaibigan kung bakit pero hindi siya nagkwento. Basta ibinili niya rito na huwag magbibigay ng impormasyon tungkol sa kanya kung sakaling may magtanong dito. This will be the first and last time that we will see each other, Benjamin. Basag ang tinig na wika niya habang umaangat ang chopper na sinasakyan. Sigurado siya, naiwan din sa islang yun ang puso niya. Kinabukasan, nagising si Benjamin mula sa matinding sikat ng araw galing sa bintana. Kinapa niya ang kabilang panig ng higaan, ngunit walang naabot ang kamay niya. Kunot noong nilingon niya ang katabi. Lalong dumami ang mga gatla sa noo niya nang makitang wala na roon si Eva. Mabilis siyang tumayo at hinalughog ang maliit na kwartong yun. Nang wala talagang makita ay nagmamadali siyang lumabas. Nakita niya si Mike na halatang bagong gising din. Agad niya itong nilapitan at tinanong. Nasaan ang asawa mo? Good morning to you too, bro. Bakit mo hinahanap si Mrs.? I need to ask her something. Tungkol saan? Tanong nitong unti-unti nang nagkakagatla ang noo. Tungkol sa maid of honor niya. Gusto kong malaman ang buo niyang pangalan, kung saan siya nakatira, saan nagtatrabaho, everything. Nanlaki ang mga mata ni Mike. Goodness, tama bang nakikita ko? Sunod-sunod na tumango si Benjamin. Yes, I slept with her, and I want to know her more. So please, let me talk to your wife. Sige, halika. Thank you, bro. Sinabayan niya ito sa paglalakad. Umamin ka nga. Pagmamahal na ba yan? Tinamaan ka ba kay Eva, bro? Marahas siyang napasuklay ng buhok. Kung alam mo lang, Mike. Na? Huwag mo nga akong bitinin, Ben. Sige na, umamin ka na. Tinamaan ka, no? Kaya sa simbahan para nang nakagluwang mata mo sa kanya. Fine. Eva stole my heart. Bigla itong napatigil sa paglalakad. Really, Ben? Tumango siya. Yeah. Akala ko nga imposibleng mangyari. Pero narito na ako ngayon. Lahat ng mga sinabi ko noon, kinakain ko lang lahat yun ngayon. Hindi ko talaga akalain na bigla na lang ako makadaraman ng ganito sa napakaigling panahon. Na para bang sasabog ang dibdib ko, maisip ko pa lamang ang itsura niya. Hindi ako makapaniwala na sa loob lang ng ilang araw, napabaliktad na ang prinsipyo ko pagdating sa pagmamahal. I know this isn't just lust, Mike. Unang kita ko pa lang kay Eva sa photoshoot mo, may kakaiba na agad ako naramdaman para sa kanya. Mahabang turan niya. Tinapik siya ni Mike sa balikat. That's the power of love, bro. Welcome to the club. Kaya dalhin mo na ako sa asawa mo bago pa ako mabaliw rito. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag hindi ko siya nakitang muli. Hindi ko alam kung bakit siya umalis. Maayos naman kami kagabi.
Tumango naman si Mike at sinamahan siya sa cabin ng mga ito. Pagdating nila roon, sakto namang palabas na si Ami habang hawak ang sariling cellphone. Saan pupunta ang gwapo kong asawa at ang gwapong bestman namin? Tanong nitong nakangiti. Nasaan ang maid of honor mo? Walang sere-seremonyang tanong ni Benjamin dito. Wow, straight and forward. Anong kailangan mo sa kanya? Tell me where she is, Ami. Kasama ko siya kagabi pero nagising akong wala siya sa tabi ko. Please, ituro mo sa akin na kaibigan mo. O kahit ang kumpletong pangalan na lang niyang ibigay mo. Ako na maghahanap. Umiling ito na ipinagtaka niya. Sorry, Benjamin, pero ayoko mapasok sa gulo niyo. Nakadama siya ng inis sa narinig. Wala akong gagawing masama sa kaibigan mo. Gusto ko lang siyang makausap. I'm really sorry but I can't. Base sa boses niya kanina, natatakot siya. Pinagkatiwalaan niya ako na hindi ko siya ipagkakanulo, kaya ikaw na lamang ang gumawa ng paraan para makita siya. But just a piece of advice, Benjamin. Huwag mo nang hanapin ng taong ayaw magpahanap. Umalis siya dahil ayaw ka na niyang makita. And what about what happened last night? Ganun na lang yun? Bakit? Pananagutan mo ba? Why not? Sandaling napaisip si Ami. Still, hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. May word of honor ako. Kabilin-bilin na niya na huwag kong sasabihin ng tungkol sa kanya kapag may nagtanong. Sandali siyang natigilan, pagkaway sumeryoso. Fine. Ako nga hanap kay Eva. Watch me, dahil makikita ko siya nang wala ang tulong niyo. Tumalikod si Benjamin bago pa makahuma ang mag-asawa. Bumalik si Benjamin sa kanyang cabinet nag-empake. Hindi na rin siya nagpaalam kina Mike. Nagpahatid na lamang siya pauwi sa chopper. Pagdating sa kanila, hindi siya makausap ng kanyang ina o kapatid. Iniisip niya ang gagawin kung papaano matatagpuan si Eva. At pumasok naman sa isip niya ang kaibigan na private investigator. Tinawagan niya ito. Carlos, I want a forensic artist. Bungad niya nang sagutin ng kaibigan ng kabilang linya. Why? May gusto akong ipag-uhit sa kanya. At sa'yo naman bro, may papahanap akong tao. Alright, saan tayo magkikita? Sa office, papunta na ako ron. Sagot niya bago nagpaalam sa kausap. Hindi ka makakatakas sa akin, Eva. Ngayon lang ako nakadama ng ganito. God knows what I could do just to find you. Kausap niya sa sarili bago lumabas ng kanilang bahay at sumakay ng kotse niyang patungo sa kanyang opisina. Samantala, si Eva ay nakatulala sa oras na yon sa kanyang silid. Wala siyang ganang pumasok sa trabaho. Maliban sa masakit na ang kanyang katawan ay wala pa sa kondisyon ng kanyang isip. Naglalakbay ang utak niya pabalik sa isla, kay Benjamin at sa mga nangyari sa kanila. Niyakap ni Eva ang katawan kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman. Basta ang alam niya, miss na niya ang lalaki. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Nagtataka si Eva dahil sa kakaiba niyang nararamdaman. Meron siyang hinalang ngunit ayaw niyang tanggapin. Ang imposible kasi niyon. Pero wala namang mawawala kung magpapatingin ako. Kausap niya sa sarili isang umagang bumangon siya at muntik nang matumba dahil sa biglaang pagkahilo. Nagpasya siyang magpunta sa ospital ng araw ding yun para magpasuri. Miss Eva, you're 5 weeks pregnant. Congratulations! Nakangiting wika ng lalaking doktor na kaharap niya. Oho? Wala sa loob na napahawak siya sa kanyang tiyan. You have to take these vitamins para sa inyo ng baby mo. Wika pa ng doktor at iniabot ang reseta sa kanya. Marami pa itong sinabing ngunit hindi yun maiproseso ng utak niya. Tanging tango lamang ang sagot niya sa lahat. Naiintindihan mo naman siguro na dapat ay iwasan mong stress at Dok, hindi ho kaya nagkamali lang kayo? Sa wakas ay tanong niya. No, Miss Eva. I'm certain. Pero kung duda kay maaari nating isagawa ang transvaginal ultrasound. Sige po. Mabilis niyang pagsang-ayon para makasiguro nga. Agad namang sinimulan ng procedure, kaya naman abot-abot ng kaba sa dibdib niya nang muling makaharap ang doktor. Hindi nga ako nagkamali. You're 5 weeks on the way, Miss Eva. Basta tandaan mo lang ang mga sinabi ko sa iyo kanina. Nanginginig na pinagsalikop ni Eva ang dalawang kamay. Hindi niya alam kung anong iisipin sa mga sandaling yon.
Gulong-gulo ang isip niya. Miss Eva, naiintindihan mo ba mga sinabi ko? Untag sa kanya ng doktor. Tumango siya kahit wala naman talaga siyang naintindihan. Lumabas siya ng ospital na yon na lumilipad ang isip. Ano na ngayong gagawin ko? Tanong niya sa sarili pagsakay sa pinara niyang taxi. Napasubsob na lamang siya sa kanyang mga palad at doon umiyak. Hindi pa siya handang maging ina. Marami pa siyang responsibilidad sa pamilya. Samantala, mula sa itim na sasakyang pumarada sa tapat ng ospital, ay bumaba si Benjamin. Nagmamadali siyang pumasok sa gusali. 2 buwan na niyang hinahanap si Eva ngunit wala pa ring nangyayari. Ilang beses na niyang pinilit ang sarili na sumuko. Ngunit ang makulit niyang puso, patuloy pa ring naniniwala na mahahanap niya ito. Kaya kaysa magmukmok, pinuntahan na lang niya ang kapatid sa klinik nito sa ospital na yon. Hindi kumakatok na pumasok siya sa opisina ng kapatid na si Dave, na naoy gulat na gulat sa pagdalaw niya. This is what I call miracle, Benjamin. Iniwan mo ang kumpanya mo. Ano mayroon? Sit down. Naupo naman siya sa visitor's chair na nasa harap ng lamesa nito. I need your help, kuya. Mas matanda sa kanya ng 3 taon ang kapatid. Sure. Anything within my power, brother. What is it? May hinahanap akong babae. Espesyal na babae. Ngunit sa nakalipas na 2 buwan, walang konkreto at positibong impormasyong makalap ang inutusan ko na makapagtuturo sa kanya. So? I want you to help me find her, kuya. Hindi ba't kaibigan mo ang anak ng national statistician ng bansa? Sa palagay ko'y sila na lamang ang makakatulong sa akin. Mula sa bulsay, nilabas ni Benjamin ang isang papel na may nakaguhit na larawan ni Eva. Nais kong gamitin ang lahat ng koneksyon natin para mahanap ang babaeng to. Kaagad na tinanggap ng kapatid ang papel at hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang gulat na nakalarawan sa mukha nito. Ito ba ang hinahanap mo, brother? Tanong pa nito. Yes, ang espesyal na babae na sinasabi ko sa iyo, kuya. Tiningnan siya nito. Gaano katagal mo na siyang kasintahan? 1 night. What? Nakadama siya ng inis sa reaksyon nito. Look, kuya, the length of time a couple has been together doesn't necessarily determine love. What really matters is the connection they share. Naramdaman ko yun sa kanya. I'm sure she's the one. Kaya kailangan ko siya makita lalo pat may nangyari sa amin. May nangyari sa inyo ng babaeng hindi mo lubos na kilala? Paano kung may sakit pala siya, Ben? Kuya, please, wala siyang sakit. Desente rin siyang babae at kaibigan siya ng asawa ni Mike. Kaso ayaw naman akong tulungan ng mag-asawang yun dahil nakapangako raw si Ami sa best friend. Sigurado ako na malinis siya dahil ako nakauna sa kanya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit siya umalis after may mangyari sa amin. Napailing ito. Okay, I will help you because I know who she is. Talaga, kuya? How? Biglang nabuhayan ng loob si Benjamin. Muling sinipat ng kanyang kapatid ang larawan. Si Miss Eva to, hindi ba? Yes, kuya. Eva nga ang pangalan niya. Paano mo nalaman? Naging pasyente mo ba siya? Tinitigan siya ng kapatid sa mga mata. She was here earlier. Kaalis lang niya bago ka dumating. Nagkasalisihan lang kayo. Narito siya kanina. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Is she okay? She's fine. Buntis si Miss Eva, Benjamin. And if what you said is true, then the child she's carrying is yours. Para namang sinabugan ng bomba si Benjamin sa narinig. Buntis siya, kuya? Ilang weeks? 5. Napahila mo siya sa muka. My God, I knew it. Sabi ko na nga ba't magbubunga ang isang gabing yun? I don't know it was my nephew or niece she was carrying, but I hope she's fine. Why? Just like your reaction, parang hindi pa rin nagsisingkin sa isip niya na totoo ang lahat. Nakikita ko sa kanya ang pagkalito, and now I know why. Namomroblema pala siya dahil wala namang amang kikilala sa anak niya. Maybe that's what she thinks or the other way around. 2 beses pa nga niyang pinagawa ang test para makasiguro na buntis nga siya. What do you mean? Biglang kinabahan si Benjamin sa mga sinabi ng kapatid. Baka lang naman makaisip siya ng ibang bagay na makakasama sa anak niyo. Makahulog ang sagot nito na madali naman niyang naunawaan. What? Hell no.
Responsible siya sa mga pamangkin niya kaya alam kong hindi siya gagawa ng hindi maganda sa anak namin. Kaya ang mabuti pa, kausapin mo siya ng maayos. Nakikita ko naman na mahal ni Miss Eva ang baby. But you should understand that most of the time, pregnancy brings about a range of intense emotions to a soon-to-be mother or to mothers alone. They are irrational due to their hormonal changes. Lalo pat hindi siya handang maging ina, tapos first baby pa. Huminga siya ng malalim. Kung iniisip nga ni Eva ang sinabi ng kapatid, hindi niya ito mapapatawad. That's a grave sin. At hindi niya hahayaang mangyari yon dahil sigurado siyang dugot laman niya ang nasa sinapupunan ng babae. Hindi niya hahayaang saktan ni Eva ang magiging anak nila. Benjamin, Nilingon niya ang kapatid. just give me her files, kuya. Ako nang bahala sa lahat. Did she fill out the form? Yeah, here. Walang imik na ipinakita ng kapatid sa kanya ang impormasyon ni Eva. Nalaman niya roon na team leader ito sa isang call center company pero walang nakasulat na company name. Hindi niya rin kinalimutang tingnan ang social media accounts nito. Nakalagay sa file ang email address nito kaya na-stalk niya sa Facebook. Doon niya nakita ang mga selfies nito sa tinutuliyang apartment, pati number ng unit nito ay naroon. Kahit picture lang ay madali niyang napagtagpi-tagpi ang lugar nito. May FB page din naman ang apartment building na yon kaya bingo. Nahalukay niya agad ang address ni Eva. Humanda ka. Magkikita na tayong muli, Eva. Nagpaalam si Benjamin sa kapatid. Hindi na siya nag-aksaya ng oras kaya nagpunta na agad siya sa address ni Eva. Nakailang katok siya sa apartment nito pero walang nagbubukas niyon. Huwag na huwag ka lang gagawa ng ikakagalit ko ng todo, Eva. Ani sa sarili at kinuha ang cellphone. Carlos, please get me all the information about Eva Serrano. Gusto ko ngayong araw may resulta na agad. Wow, bro. Hindi naman ako si Google na mag-search ka lang ng salita ay makakakuha ka kaagad ng sagot. This takes time, man. Sagot na kaibigan sa kabilang linya. Alright, tomorrow. Is that okay with you? No, bro. 2 days. Napapikit siya sa inis. Fine. I'll give you 2 days. Sige, bro. Bye. Bye. Pagka-off niya sa cellphone, ay bumalik siyang muli sa kanyang sasakyan na laglag ang mga balikat. 2 days pa ang hihintayin niya. 2 araw pa siyang mag-iisip ng mag-iisip at mag-aalala. Para kay Benjamin, mabagal lumipas ang 2 araw. At nang sabihin sa kanya ni Carlos kung saan talaga nakatira ang babae, agad niya yung pinuntahan. Hindi rin naman siya halos umuwi sa kanila sa nakalipas na 2 araw dahil nakabantay lang siya sa labas ng apartment nito. Nagbabaka sakali siyang baka bumalik to. Pero walang Eva na nagpakita na halos ikabaliw na niya. Dahil malala ang traffic nang umalis siya sa Maynila, bandang 11:00 ng umaga. Hapon na siyang nakarating sa Pagsanhan, Laguna. Yun pala ang probinsya ng babae. Tumigil siya sa address na ibinigay sa kanya ni Carlos. Isang 2 palapag na sinaunang bahay ang nakita niya roon. Yari sa kapis ang bintana niyon. Habang matibay na kahoy naman ang itaas at konkrit ang ibaba. Meron yung hagdan ng kahoy sa labas patungo sa 2 palapag dahil ang ilalim niyon ay isang kainan. Bumaba siya ng kanyang kotse. Iginala niya ang mga mata sa paligid. Presko ang hangin doon, hindi kagaya sa lungsod. Sino po kayo? Bahagya siyang napaigtad nang may magsalita sa kanyang likuran. Paglingon niya roon ay isang batang babae na edad 10 hanggang 12 ang nakita niyang titig na titig sa kanya. Tumikhim siya. Dito ba nakatira si Eva? Si Tita Eva po? Opo, kaibigan ka po ba niya? Parang gano'n na nga. Nakangiting sagot niya rito. Naku, tuloy ho kayo. Nasa itaas ho si Tita at masama raw ang pakiramdam. Yaya sa kanya ng bata na hinawakan pa siya sa kamay. Ako nga po pala si Lotlot, pamangkin ni Tita Eva. Pakilala nito habang hinihila siya paakyat sa 2 palapag. Ako naman si Benjamin. Tito Benjamin na lang ang itawag mo sa akin. Tumingin to sa kanya at ngumiti. Ganun po ba? Sige po, Tito Benjamin. Tara po. Para namang lumukso ang puso niya nang pagbungad nila sa pintuan sa 2 palapag ng bahay, ay makita si Eva sa tungga-tunggang upuan at nakadungaw sa may bintana. Tulala. Kahit side view lang ang nakikita niya rito, halatang halata ang lungkot sa mga mata nito.
Tita Eva, may bisita po kayo. Imporma ni Lotlot dito. Dahan-dahang lumingon sa kanila ang babae at hindi nakaligtas sa kanya ang pangingilid ng mga luha nito. Agad siyang napalapit dito at mabilis tong niyakap. Ang galit na namamahay sa dibdib niya ay biglang naglaho. Nanaig pa rin sa puso niya ang pagmamahal sa babae na hindi niya alam na kaya pala niyang gawin. Shh! Stop crying. Makakasama sa'yo yan sa baby natin. Mahinang wika niya habang hinahaplos ang likuran ni Eva. Ramdam ni Benjamin na natigilan ng babae. Agad itong humiwalay sa kanya sa nagtatanong ng mga mata. I did my best to find you. And luckily I did. Here you are. Pinunasan niya ang nabasang pisngi nito. Pero, paano mong nalaman? I mean, imposible. Simple lang naman. Dave is my brother. He's my older brother. Nangunot ang noon nito. Dave? Sinong Dave? Your doctor. He's my brother. Napasinghap ito. Si Dr. Anderson? Aha. Tumango siya. Kaya pala parang sabi ko pamilyar siya. Pero hindi ko naisip na pwedeng related nga kayo dahil sa pareho niyong apelido. Yeah, mas gwapo ako ron. I asked Ami and Mike's help before, but your friend refused. Kaya mag-isa akong gumawa ng paraan para makita ka. Nagkataon na nung nagpa-check up ka kay kuya, pumunta ako sa kanya to ask for help para hanapin ka. But it's a miracle na hindi na pala kailangan dahil nagkataon na pasyente ka niya. Nagyuko ng ulo si Eva. Bakit mo ako hinanap? Hindi mo naman kailangan pang gawin yun. We're not in a relationship. What happened to us is just a mistake. Mga lasing tayo noon at wala sa katinoan. No, it was not a mistake, Eva. At least on my part. Mariing wika niya. Nagangat ito ng ulo. What do you mean? Huminga siya ng malalim. Napansin mo naman siguro kung paano kita titigan nung una pa lang, di ba? Nung nasa photoshoot pa lang tayo, I kinda found myself weird at that time. Pero nung hinahanap ko ang presensya mo, nung hinahanap-hanap ko na ang tila musika mong pagtawa, doon ko naunawaan ng lahat. Dahil hindi ko pa kahit na kailan naramdaman sa isang babae ang labis na kabahan. Yung tipong sasabog na ang dibdib ko sa lakas ng pagkabog nito sa tuwing makikita ka at malalapitan. Pero hindi mo pa naman ako kilala ng lubusan, Benjamin. I didn't even give you any information aside from my first name. Kilala o hindi, the connection I felt for you is different. Call it love at first sight or what. But yeah, I am in love with you, Eva. Kahit ako hindi naniniwala sa love pero nag-ibang lahat nang makilala kita. You stole my heart big time, baby. Matagal na hindi nakaimik ang babae habang namimilog ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Tila ba hindi pa nagsisink in sa isip nito ang sinabi niya. Kaya naman nakaisip siya ng kalokohan. Mabilis niyang tinawid ang pagitan ng mga mukha nila. Isang mabilis na halik sa mga labi ang iginawad niya sa dalaga. Hey! Malakas siya nitong nahampas sa balikat at pareho pa silang nagulat at napatingin nang may biglang umirit. Nakita nila si Lotlot na pinapanood pala sila. Lotlot, pasok sa kwarto. Utos ni Eva dito. Tita naman gusto ko pang mapakinggan kung anong isasagot mo kay Tito Benjamin. Nakangusong wika nito. Natawa siya at hinarap muli si Eva. Ano raw ang sagot mo, Eva? Isa ka pa. Bakit pa kasi basta ka nalang nanghahalik? Alam mo namang may bata. Tita, hindi na ako bata. Dalaga na ako. Reklamo ni Lotlot. Pinalakihan naman ito ng mga mata ni Eva kaya madali itong tumahimik. Tumigil ka. Baka gusto mong matsinelas. Hindi naman na sumagot si Lotlot. Nangingiti naman na naiiling si Benjamin. Isa ka pa, Benjamin. Nakatikim siyang muli ng hampas nito sa braso niya. Aw! Masakit yun ah. Pakunumang reklamo ni Benjamin pero natatawa. Ewan ko sa'yo. Tumayo si Eva pero mabilis niya itong hinawakan sa kamay. Please Eva, hayaan mong patunayan ko sa'yo ang sinasabi ko. At ano namang gagawin mo, Aber? Humulokip-kip ito. Ito na yata ang sinasabi ni Kuya na paiba-iba ng mood ang mga babaeng buntis. Kanina emosyonal, tapos ngayon galit naman. But you can do it, Benjamin. Basta mahal mo, tiisin mo ang mood swing. Ginusto mo yan eh. Wika ni Benjamin sa isip. Mandiligaw. Pagsisilbihan kita, Eva. Pangungumbinsi niya rito.
Bahala ka. Nagmarcha si Eva patungo sa silid. Pagdating roon ay kinikilig na tinakpan niya ang bibig at impit na tumili. Hindi pa rin makapaniwala si Eva sa nangyayari. Nang makita niya si Benjamin kanina, parang lumukso ang puso niya sa sahig. Pakiramdam niya ay bigla siyang nabuhay. At nang marinig niya ang mga sinabi nito, lalo lang nagdiwang ang puso niya. Pero hindi niya gustong ibigay agad ang gusto nitong mangyari. Aba, maghirap muna siya. Kahit naman noon ko pa siya gusto, hindi naman yung dahilan para sagutin ko siya kaagad. Malik ko ba kung hindi niya ako sasaktan? Saka may anak akong kailangang protektahan. Kaya baby, wag muna tayong bibigay sa ama mo ha. Kausap niya sa hindi pa naman halatang tiyan sabay ngiti. Dahil sa anak niya, nagbago na lahat ang pangarap niya. O mas tamang sabihin na nadagdagan na yon. Gusto pa rin niyang magpayaman, pero hindi na lang yon para sa kanyang mga pamangkin. Para na rin yon sa kanyang magiging anak. Sa kasalukuyan ay nakalib siya sa trabaho dahil sa madalas na pagsama ng kanyang pakiramdam. Yun pala'y buntis na siya. Kaya naman naisipan niyang umuwi muna sa Laguna. Hindi naman niya akalain na masusundan siya ni Benjamin na labis niyang ikinaligaya. Ibig sabihin kasi mahalaga siya rito at mahal siya nitong tunay. Stay put ka lang baby ha. Basta wag mo masyadong pahihirapan si mommy para makapagtrabaho pa rin ako, okay? Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang silid nang makarinig ng tawanan sa ibaba. Napasilip siya roon. Tapat kasi yun ng kainan sa ibaba ng kanyang Kuya Elmer, ang panganay niyang kapatid. Nakita niyang kausap nito si Benjamin, habang katabi naman ng lalaki ang pamangkin niya at anak na bunso ng kanyang Kuya Elmer na si Lotlot. Mukhang nakasundo agad ng lalaki ang ilan sa kapamilya niya. Tita Eva, baba ka na po. Hindi ka pa po ba nagugutom? Tawag sa kanya ni Lotlot sa may bintana. Hindi pa, mamaya na lang. Sagot niyang kay Benjamin naman nakatingin. Gusto mo bang dalhan kita ng pagkain mo riyan? Malambing nitong tanong. Hindi na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi pa ako nagugutom. Pagdataray niya. Aba Eva, hindi ka dapat umaasta ng ganyan sa bisita natin. Isa pa, kahit hindi ka nagugutom, dapat ka pa rin kumain. Ano na lang ang sustansyang makukuha ng pamangkin ko sa katawan mo? Sermon naman ng kanyang Kuya Elmer. Alam na kasi ng pamilya niya ang kalagayan niya. At kahit malaki ang problema nila, sinuportahan pa rin siya ng mga ito. Oo na, bababa na. Hindi pa nakaligtas sa kanyang paningin ang pagngiti ni Benjamin bago umalis sa may bintana. At nang bumungad siya sa may pintuan, naroon ang lalaki at nakaabang sa kanya. Kaya mo ba? Baka bigla kang mahilo. Buhatin na kaya kita. Ang OA mo naman? Ano namang palagay mo sa akin, pilay? Inirapan pa niya ito kahit pangalagpas ulo na niya ang nadaramang kilig. Hindi sa ganun. Ayoko lang na napapagod ka at si baby. Ewan. Lalampasan na sana niya ito, pero hinawakan siya nito sa kamay at masuyong inilalayan pababa ng hagdanan. Eva finds that action of Benjamin sweet. Kaya ang mga sumunod na araw ay naging kapanapanabik sa kanya. Oh, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ako na. Hinagaw ni Benjamin ng hawak niyang walis isang umaga nang mababaan siya nitong nagwawalis sa harap ng bahay nila. Hindi na talaga umalis ang lalaki. Doon na nakitulog sa kanila. Ano ba? Kaya ko naman. Pilit niyang kinuha ang walis tingting dito, pero iniiwas lang nito ang kamay sa kanya. Ako na, Eva. Maupo ka na lang dito. Tinakbo nito ang plastik na upuan sa may kainan at inilagay sa tabi niya. Sige na, ako na rito, please. Bakit? Marunong ka ba niyan? Sabi ni Mike, anak mayaman ka. Ano ka ba? Pagwawalis lang to, Eva. Syempre naman marunong ako. Kaya dyan ka lang at panoorin mo ko. Wala namang nagawa si Eva kung hindi ang maupo at panoorin na lang ang lalaki. At hindi niya mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan nito. Halata kasi sa lalaki na hindi naman talaga marunong na mga gawaing bahay. Pero pinipilit nitong matuto. Pero hindi niya narinig na magreklamo. Kumakabog na ba ang dibdib mo ngayong nakita mo ang kapugian ko habang nagwawalis ako? Tanong nito na hindi na malaya ni Eva na pinagmamasdan na rin pala siya. Inirapan niya ito. Pogi ka nga pero hindi ka naman marunong magwalis. Ayusin mo kaya. Ang dami mo pang nalagbas ng mga dahon, no? Luminga naman ito sa harapan. Pagkatapos ay napakamot sa ulo.
Sorry naman. Alam mo namang nag-aaral pa lang ako. Kaya nga sabi ko sa'yo ako na lang, di ba? Mapilit ka kasi. Vacuum lang kasi ang alam mong gamitin. No, kaya ko to. Ayusin ko na, promise. Pigil na pigil ni Eva ang mangiti. Bukod naman kasi sa napakagwapo, ang sexy rin itong tingnan habang nasa bewang ang isang kamay. Para na talaga itong isang tipikal na probinsyano sa itsurang yun. Probinsyanong gwapo at tisoy. Bakit kasi hindi mo pasagutin? Napalingon siya sa likuran niya. Nakatuyo roon ang kapatid niyang bunso na si Emily. He, akala mong dali-dali lang gawin. Pabulong niyang sagot dito. Ate, halata naman kay Kuya Benjamin na sincere siya sa nararamdaman niya sa'yo. Kaya ano pa bang pumipigil sa'yo? Isa pa, hindi mo ba alam na isang buwan na lang na mahigit ay mahahalata na ang tiyan mo? Gusto mo bang manganak na hindi pa kayo kasal? Litanya nito na pabulong din. Siyempre gusto. Malay ko ba naman kung gusto niya rin akong pakasalan? Baka kasi sa umpisa lang siya magaling. Paano kung hindi? At ang habol lang talaga niya ay si baby. Sus, bulag ka na, mahina pa ang pakiramdam mo. Ewan ko ba sa'yo ate? Bahala ka nga. Kapag yung si Kuya Benjamin nakakita pa ng iba, sigurado iiyak ka ng lawa. Iiling-iling nitong wika bago siya iniwan. Napaisip naman siya sa sinabi ni Emily. Tama naman ito. Kaya lang, natatakot talaga siya. Hindi naman kasi lingid sa kanya na mayaman si Benjamin. Paano kung matapobre pa lamang ang magulang nito? Paano kung hindi siya matanggap? Di masasaktan lang siya sa huli. Ayoko namang magmukha kaming kawawa ng baby ko. Hindi ba, baby? Kausap niya sa anak. Saka muling tiningnan si Benjamin na patuloy pa rin sa pagwawalis. Nang sumunod na araw, nagtaka si Eva dahil wala siyang nabungaran na kahit sino sa mga kapatid o pamangkin niya sa sala paglabas niya roon. Sumungaw siya sa may bintana. Kahit si Benjamin ay wala rin na tuwing 4:00 ng hapon ay nag-iigib na ng tubig. Nang tingnan niya kung saan nakaparada ang kotse nito, nanlumo siya nang makitang wala na yun doon. Napagod na siguro sa panliligaw ang tatay mo, baby. Anya sa anak. Baka nga hindi naman talaga niya ako mahal. Malungkot na tinungo niya ang lamesa sa kusina. Naroon kasi ang vitamins niya na kailangang inumin. Nagtaka siya nang may makitang papel sa ibabaw niyon. Binasa niya yon pero hindi lahat. Dahil nang makita niya ang salitang Benjamin at ospital, nagpanik siya. Kuya Elmer, Lot, Emily, George, Ryan! Inisa-isa niyang tawagin ang pangalan ng kanyang pamilya habang nagmamadaling bumaba ng hagdanan. Dumiretso siya sa kainan at nagulat nang makita ang kanyang buong pamilya roon. Happy birthday! Sigaw ng mga ito sabay sa pasabog ng confetti sa kanyang ulo. Ngunit sa halip na matuwa, napaiyak siya. Oh, bakit? Napalapit sa kanya ang kanyang Kuya Elmer. Si Benjamin? Nasaan si Benjamin? Ano nangyari sa kanya, kuya? Nagkatinginan ng mga ito bago siya muling binalingan ng kanyang kuya. Anong ibig mong sabihin? Sang ospital niyo siya dinala. Sabihin mo sa akin, kuya. Sisinok-sinok niyang wika. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman na ospital si Benjamin. Anong ibig sabihin ng sulat sa lamesa? Sulat? Napatango-tango ang kanyang Kuya Elmer. Sinamahan niya ang mama niya sa ospital kanina. Sumama yata ang pakilasan ng ina niya habang nagluluto siya kanina. Anong ibig mong sabihin? Paano narito ang mama niya? Saka bakit niyo naman siya pinagluto? Ang mabuti pa, si Benji na lang magpaliwanag sa'yo. Ayan na sila oh. Inginuso ng kanyang kuya ang paparating na kotse. Mabilis namang bumaba roon si Benjamin at pinagbuksan ng isang may edad na babae. Nahalata sa itsura ang antas ng buhay. Napatingin siya sa sarili. Naka-t-shirt lang siya na maluwag at shorts na cotton na hating hita niya ang haba. Ang buhok niya ay hindi pa nasusuklay. In short, she's a mess. Sigurado rin siyang namamaga ang mga mata niya dahil may 4 na oras yata siyang nakatulog at umiyak pa siya. Oops! Saan ka pupunta? Hinarangan siya ni Emily nang makita nitong magtatago sana siya sa likuran ng kanyang mga pamangkin. Tiningnan niya ito ng masama. Pero nginisihan lang siya nito. Walang nagawa si Eva kung hindi ang salubungin ang mga bagong dating. Iha, ikaw ba si Eva?
Tanong ng ginang na may magiliw ng ngiti sa kanya. Ako nga po. Kamusta po kayo? Kiming wika niya. Nagulat siya nang bigla nitong kunin ang kanyang mga palad at pisilin yon. Nako, napakaganda mo pa lang talaga. Tama nga ang sabi nitong si Benjamin. How are you, Iha? How's my apo? Sunod-sunod nitong wika. Hindi ba ikakaila sa ningning ng mga mata nito ang kasiyahan, lalo na nang banggitin nito ang salitang apo. Alam niyo po? Oo, Iha. Sinabi sa akin ni Dave. Kaya nga sumunod na ako rito para tulungan tong si Benjamin na ligawan ka. Mukha kasing wala siyang namana sa esposo kong namayapa pagdating sa babae. Ewan ko ba? Kasabay ng kanyang pagngiti ay ang tawanan sa paligid. Napakamot naman sa ulo nito si Benjamin. Mama naman, wag mo naman akong ibuko. Iningusan ng ginang si Benjamin. Magtigil ka dyan. Kapag hindi mo pa talaga napasagot si Eva, mapapalo kita sa puwet. Muling nagtawanan ang mga nakapaligid sa kanila. Kinabig siya ni Benjamin nang makita nitong pangisig-ngisi siya. Siya nga pala, bago ko makalimutan at para na rin sa lahat ng narito. Ito nga pala ang mama ko, si Anya Anderson. But you can call me Tita Anya o Lola Anya. Singit ng ginang at binati naman ito ng mga naroon. Sige na mama, mag-uusap muna kami ni Eva. Maiwan na namin kayo rito. Paalam ni Benjamin sa ina. Nahihiyang tiningnan naman ni Eva ang ina nito. Sige na Iha, baka umiyak pa yan at bumaha pa rito. Natawa siyang muli, pero hinila na siya ni Benjamin palayo sa karamihan. Sa mga sandaling yun pa lamang, alam na niyang madaling pakisamahan ng ina nitong may pagkakalog. Did you cry, Eva? Why? Tanong agad nito nang makalayo sila. Ikaw kasi. Ako? Ano namang kasalanan ko? Kasi akala ko kung ano nang nangyari sa'yo dahil sa note mo. Napahikbi na naman siya sa hindi niya malamang kadahilanan. Hey, kinabig siya nito at niyakap. I'm fine. Si mama yun, tumaas yata ang BP niya kanina kaya medyo nahilo. Mabuti na lang at may malapit na ospital dito. Wala naman daw problema sa kanya pero pinag-iingat pa rin ng doktor. Mainit kasi ang panahon. Paliwanag nito habang hinahaplos ang likuran niya. Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakayakap sa lalaki dahil pakiramdam niya safe na safe siya roon. Idagdag pa ang bango-bango nito. Sandali nga. Ibig bang sabihin, sinasagot mo na ako? Inilayo siya nito sa sarili nito. Sagot agad? Hindi ko naman siguro mag-aalala kung wala kang nararamdaman sa akin, di ba? Hindi rin ba pwedeng concern lang? Ganun? Sige, babalik na lang ako na Maynila. Tumalikod si Benjamin, pero mabilis niya itong nahawakan sa braso. Hoy, oo na nga. Sinasagot na kita, Benjamin Anderson. Kainis to. Talaga? Namilog ang mga mata nito sa tuwa. Oo nga, gusto mo pa yatang bawiin ko eh. No, hindi na. Wala na yung bawian. Kinabig siya nitong muli at niyakap ng mahigpit. I love you, Eva. Mahal na mahal ko kayo ng mga magiging anak natin. Mahal na mahal rin kita at si baby. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon nang muli siya nitong pakawalan. So, ibig bang sabihin yan, sasama ka na sa akin sa Maynila? Tumango siya. May trabaho ako naiwan doon. Nakalive lang ako hanggang Saturday. Balik ulit ako ng Monday. Baka sasantihin nila ako sa call center kapag hindi na ako nakabalik pa. Well, I don't care. Dahil mula sa araw na to, responsibilidad na kita. Ang pamilya mo at lalong higit ang anak natin. Kaya pagbalik natin ng Maynila, pwedeng-pwede ka nang mag-resign. Baka nakakalimutan mong marami na akong ipon para sa future natin. Mariin siyang umiling. Ayoko namang umasa sa'yo, Benjamin. Lalo na ang gastusin dito sa amin. Magtatrabaho pa rin ako. Pero, paano kapag lumaki na ang tiyan mo? At saka kapag may baby na tayo? Di saka ako magli-leave. At kapag nanganak na ako, pwede pa rin naman ako magtrabaho. Wala itong nagawa kung hindi ang tumango. Fine. Pero kapag may nangyari, ora mismo magre-resign ka. Sige. Pero kung hindi, tuloy pa rin ang trabaho. Pagpayag niya. Ano pa nga bang magagawa ko? Ikaw tong buntis at may katawan. Ayoko rin na nagagalit ka sa akin.
Wika nito bago siya muling niyakap. Happy birthday nga pala, Eva. Sa isang araw na ang gift ko sa'yo pagbalik natin sa Maynila. Kahit wala na, ang mahalaga ngayon, nariyan ka sa tabi namin ni baby. Hindi na ito sumagot pa. Ilang sandali pa silang nag-usap bago bumalik sa nangyayaring kasiyahan. Naging masaya ang kanilang pamilya nang malaman ng mga itong sinagot na niya si Benjamin. At gaya ng napag-usapan nila, kinabukasan din ay magkasama silang umuwi ng Maynila kasama ang mama ni Benjamin. Dahil malakas din ang convincing power ng ina nito, doon siya tumuloy sa mansyon ng mga ito na ubod ng laki. Pakiramdam niya tuloy, maliligaw siya roon. Sa isa sa mga guest room doon siya pinatuloy ng ina ng lalaki. Hindi naman siya umangal dahil tama naman talaga ang ganoong setup hanggat hindi pa sila kasal ni Benjamin. Hindi rin naman niya nakaringgan ng kahit na ano si Benjamin. Ang importante kasi rito, magkasama ni sila at nababantayan siya nito. Kinabukasan, nagising si Eva sa isang malamyos na musika. Nang idilat niya ang mga mata ay nakita niyang nagpapatugtog si Benjamin sa loob ng kanyang kwarto. Good morning, sunshine. Nabasa ko sa libro na maganda sa isang buntis ang makinig ng soft music. Is it okay? Nagising ba kita? Humiti siya sa kaswitan ng lalaki. It's fine. I like it. Mabutit naisip mo yan. Yes, bumili talaga ako ng libro para sa mga buntis. Sus, hindi mo na dapat ginawa yun. Lumapit ito sa kanya at inilalayan siyang makaupo. Pero dahil gusto kong malaman kung ano ang dapat at hindi dapat gawin para alam ko kung anong gagawin kapag may emergency. Or kaya naman kapag kailangan mo ang tulong ko. Alright, ikaw ang bahala. So dahil ako ang bahala, sasama ka sa akin papuntang opisina ko. Napakunot ang noo ni Eva. Bakit naman ako sasama sa'yo? Wala lang, gusto ko lang. No, dito na lang ako. Saka papasok ako mamaya sa call center. Hindi ito sumagot. Nakita niyang nagkaroon ng lungkot sa mga mata nito. Bigla naman siyang nakonsensya. Sige na, payag na ako. Maliligo lang ako at magbibihis. Nagliwanag ang mukha ng lalaki. Talaga? Oo nga, kaya umalis ka na riyan bago pa magbagong isip ko. Okay. Tuwang-tuwang inalalayan ni Benjamin patungo sa banyo si Eva. Hindi siya iniwanan ng lalaki hanggat hindi niya naaayos ang mga kakailanganin niya. Pagkatapos, matigang naghintay si Benjamin sa kasintahan. Nakabihis na rin naman kasi ito. Wow! Humahangang hinagod nito ng tingin ang kaseksihan ni Eva nang matapos magbihis. Hindi pa halata ang tiyan niya kaya kitang-kita pa rin ang magandang hubog ng katawan niya sa suot na sleeveless floral dress na lagpas tuhod. Wala siyang masyadong kolarete sa mukha kung hindi lipstick na nagpaangat sa natural niyang ganda. Bakit parang mas lalo ka yatang gumaganda sa paglipas ng araw? Tanong ni Benjamin nang lapitan siya. Hindi pa ito nakontento at ginawaran si Eva ng isang nakaw na halik. Sus, nambola ka pa. Makahalik lang. Sasama na nga ako sa'yo, hindi ba? But I'm telling you the truth, baby. Napailing siya. Oo na. At kung gusto mo talaga akong isama sa office mo, aalis na tayo bago pa magbago ang isip ko. Sabi ko nga. Iniaraw nito ang siko kay Eva. Sabay na silang bumaba. Kumain lang sila kasabay ang mama ni Benjamin. Mabuti na lang din hindi maselang magbuntis si Eva. Wala pa namang naririnig na pagkaing inayawan ng nobya o bagay na makapagpapaiyak sa babae. Ganoon daw kasi ang mga buntis ayon sa nabasa ni Benjamin. Pagkatapos kumain, nagtungo na sila sa kumpanya ni Benjamin. Bakit parang sa akin sila lahat nakatingin? Naguguluhang tanong ni Eva nang makitang pinagtitinginan sila ng mga empleyado ni Benjamin. Dahil kasama mo ako na ni minsan, hindi nila nakitang may kasamang ibang babae. Maliban sa nanay ko at sa mga investors na babae rin. Namula siya, kaya agad pinisil ni Benjamin ang palad niya, saka tumigil maglakad sa gitna mismo ng lobby. Anong ginagawa mo, Ben? Everyone, listen. Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking girlfriend. At soon ay magiging asawa ko na rin. Kaya na... Benjamin, ano ba? Nakakahiya. Mahinang saway niya rito. Nahihiya siya sa mga empleyado nito. No, Eva. You have to listen to everything that I'm going to say. Muli nitong tiningnan ng mga empleyadong naroroon.
pagkaway si Eva. Dinukot ni Benjamin ang isang bagay na noon pa nito nabili. Alam mo bang pagbalik ko noon galing sa isla ay binili ko kaagad ang bagay na to? Ganun ako kasigurado sa nararamdaman ko sa'yo, Eva. Binuksan nito yon, at kasabay ng pagsinghap ng lahat ay ang pamimilog ng mga mata ni Eva. Benjamin? Eva, may sunshine. I never felt this kind of feeling before. Yung pakiramdam na para ako mababalo kung hindi kita makita. Pakiramdam na nagbigay kulay sa black and white kong mundo. Pakiramdam na nagpatotoo sa akin na tao rin ako. Marunong magalit, marunong masaktan, marunong maging masaya at magmahal. Ni sa hinaga pa hindi ko alam na kaya ko palang maramdaman at ibigay ang puso ko ng buong buo sa taong nagpapatibok nito. At ikaw yun, Eva. Huminga siya ng malalim para pigilan ang pagpatak ng nangingilid niyang mga luha. Eva, pwede bang mas kulayan mo pa ang mundo ko at bigyang kahulugan ng buhay ko? Will you be my forever sunshine, Eva? Madamdaming tanong nito. Hindi agad sumagot ang babae. Nakatitig lang siya kay Benjamin habang umaagos ang mga luha sa magkabila niyang pisngi. Eva, I know this is so sudden, but my love for you is real. It is clearer than the clearest ocean in the whole world. Hindi naman kasi nasusukat ng pagmamahal sa tagal o iksi ng panahon. Ang totoong pagmamahal, kapag naramdaman mo, hindi ka na makakawala pa. Kaya ayoko na rin pakawalan ka pa, Eva. Ganun kita kamahal, may Eva. Suminghot siya. Bahagya pang natawa si Benjamin nang iangat niya ang braso nito at doon siya namahid ng luha sa long sleeve nito. I'm a mess. Kasalanan mo to. Reklamo ni Eva. No, you're not. You're the most beautiful woman I've ever laid my eyes on, Eva. Always remember that. Oo na, kaya isuot mo na rin ang singsing na yan sa akin bago pa maagaw ng iba. Nagtawanan naman ng mga nanonood sa kanila habang madali nitong isinusuot ang singsing sa daliri ni Eva. I love you, Eva. At hindi na nito hinintay pa na sumagot siya. Kaagad siya nitong sinial ng halik sa mga labi, kasabay ang malakas na palakpakan sa paligid. Wala namang pagsidla ng kasiyahan sa puso ni Eva sa mga sandaling yon. At lahat ng yon ay dahil kay Benjamin. Kaya nangangako siya na mula sa araw na yon, ay pakamamahalin pa niya ito lalo at ang kanilang magiging anak. Ikinasal din sila matapos lamang ang kulang-kulang isang buwan. Dahil sa impluwensya ng pamilya ni Benjamin, madali na lang naasikaso ang lahat. Imbitado ang lahat ng malalapit nilang kaibigan at pamilya. Masayang-masaya ang mag-asawang Mike at Amy sa sinapit ng pagtatagpo nila sa kasal ng mga ito na nauwi rin sa sarili nilang kasal. Hindi talaga pinayagan ni Benjamin na magtrabaho si Eva. Para hindi siya mainip, pinatulong na lamang siya nito sa negosyo para may trabaho pa rin siya. Pero halos parang wala rin naman dahil palagi lang siya nakabantay sa mister niya sa opisina na gustong-gusto naman nito. Higit 6 na buwan ang nakalipas ay ipinanganak na rin ang kanilang panganay. Kaya naman masayang-masaya ang puso nilang mag-asawa. Kumpleto na ang pamilya nila. Hindi akalain ni Benjamin na ang planong mag-anak lamang noon at bumayad ng surrogate ay mapapalitan ng pagkasabik na magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya kapiling si Eva. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.